Sa harap ng inaasang pagbibigat ng traffic sa Metro Manila dahil sa Christmas rush, MMDA nag-deploy ng mahigit 2,000 personnel sa mga pangunahing kalsada, kabilang na ang EDSA at C5. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Nakahanda ng buong hanay nila para sa inaasang pagbigat ng trapiko ngayong Christmas rush. Nakadeploy ang 2,400 personnel upang magmando ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila, partikular sa EDSA at C5. Pinalawig din ang kanilang duty hanggang alas 12 ng hating gabi para sa mga kababayang abala sa Christmas shopping at sunod-sunod na Christmas party. So far, yung monitoring namin ng traffic, moderate to heavy pa lang. Wala pa naman po tayong nararanasan na sobrang pagbibigat ng daloy ng traffic na yung talagang standstill tayo or masasabing Carmageddon. Inaasahan namang tataas ng hanggang 5% ang bilang ng mga sasakyang daraan sa major roads. Mula sa karaniwang 409,000 na sasakyan, posibleng umabot ito sa 429,000. Well, we expect that second week. So more likely next week ay makakaranas tayo ng mas mabigat na daloy ng traffic. Alam naman po natin na ang ating mga kababayan, marami pa rin pong pumapasyal ng Metro Manila, dito namimili. Pinaigting din ng MMDA ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa tulong ng 186 AI cameras, 348 CCTV cameras at 100 body-worn cameras. As of November 30, 2025, umabot sa 252,315 ang naitalang paglabag sa NCAP, kung saan 119,345 ang validated. Maaari na rin magbayad ng traffic violation sa pamamagitan ng e-wallet, kasunod ng paglagda ng MMDA ng Memorandum of Agreement sa isang e-wallet service provider. Samantala, nagpulong ng DPWH at MMDA upang siguraduhin ang maayos na daloy ng trapiko sa gitna ng Christmas rush. Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang flood mitigation project sa Araneta Avenue sa Quezon City, isa sa mga tinuturing na flood-prone areas. Magtutuloy-tuloy ang konstruksyon ng proyekto hanggang Pebrero 2026, habang ang ilang proyekto naman ay pansamantalang ititigil upang hindi makaabala sa mga motorista. Ito ay isa sa mga hindi muna pinahinto ng MMDA kasi nga kailangan natin matapos to. Ano sir yung mga pansamantalang itigil? Road repair, yung mga asphalt overlay, yung paggagawa ng ibang drainage, lalo na sa ibang areas, nakahinto muna. Pero nag-usap kami, once na bago mag Noche Buena, pwede na ulit magtrabaho ng todo. Pinaplano rin magtayo ng DPWH ng pumping station sa San Juan River upang mapabilis ang paghupa ng tubig sa Araneta Avenue. Magpapatuloy din ang dredging operations upang maalis ang mga burak at mapalalim ang ilog. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.